and your true friends won't have to hesitate. So ano po ba ang status? Are you Ganun pa going to rin, join independent ako. Nagklaro lang ako sa alyansa na hahayaan ako na Mukha mo, ang kapal ng mukha mo, madam. Ang masasabi ko lang, ang kapal ng mukha mo. Pagkatapos mong lumabas doon sa kick-off rally, pagkatapos mong lumabas sa Davao del Norte, pagkatapos mong lumabas sa Iloilo, independent ka pa sa lagay na yan. Ang kapal ng mukha nito kali na to. Oh. Ganito ho kasi yan mga kababayan. Sa tingin ho natin dito sa PH update, kung sakaling ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, isa ho yang si Amy Marcos sa mga makikinabang. Kaya wag ho kayong maniwala dyan sa alin na yan pagka sinasabi niya na kesyo ayaw niya ng impeachment, yung tipong kaibigan niya yung mga Duterte. Kung ating makikita, aminin man sa hindi ng administrasyon, isa ho sa mga pinupustura ho nila sa 2028, yang si Amy Marcos. Hindi lang ho yang si Tambaluslos kasi kita naman ho mga kababayan sa numero. Wala hong numero itong si Tambaluslos. Si Martin Romualdez, ayaw ho siya ng ating mga kababayan. At yung posible, ito atin lang naman ho ito. Kaya ganyan ho tumirada ngayon itong si Amy Marcos. Malamang sa malamang, isa ho sa mga magiging option ng administrasyon na patatakbuhin ng pagka-presidente sa 2028 presidential election, yang si Amy Marcos. Kaya wag ho kayong basta-basta maniwala sa mga sinasabi ng ali na yan. Dito sa video na to, sasagutin ho natin punto por punto lahat ng kabalbalan nitong si Amy Marcos. At papasadaan din ho natin yung VIP treatment dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Mamaya pag-usapan ho natin yan. Isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button sa baba. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Sa mga hindi pa ho nagsasubscribe, mag-subscribe na ho kayo para lagi ho kayong updated. Kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. At pakishare na rin ho ng ating video na to. Kayo na nga mga kababayan, unahin na ho muna natin itong VIP treatment daw dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Nako, talaga naman todo-todo ang paniniwala dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Nakakulong na ho siya. Partida nakakulong na yan, pero talagang siguro sa mga in-house survey na kinakandak nitong mga politiko na to, ay yung mga kalaban nitong si Pastor Kibuloy, malamang sa malamang nangunguna ho siguro sa mga survey itong si Pastor Kibuloy. Kaya talagang todo-todo ang paninira sa kanya. Ito lang ho ganito lang naman ho kasi kasimple yan. Pwede ho nating tawaging ang tawag dito, VIP treatment kung hindi ho siya nagkasakit, hindi ho siya nagka-pneumonia, hindi ho siya hinalo doon sa mga kung tawagin hardened criminal, yung mga convicted na okay, pwede nating tawaging VIP treatment kagaya nung ginawa dito kay Leila de Lima, di ba? Yun ho talaga ang VIP treatment, yung ibibigay siya sa kustodiya ng isang prosinto o sa isang mga grupo na kung saan hiwalay siya sa mga convicted criminals. Kaso itong si Pastor Kibuloy, kaya ho siya nagka-pneumonia, hinihalo ho siya. Siyempre sanay yang si Pastor Kibuloy sa mga naka-aircon, tapos malinis na kapaligiran. Kaya ho nagkasakit yan kasi isinali ho siya doon sa mga convicted, doon sa talagang siksikan. Siguro sa isang kwarto mahigit 70 na katao nakakasalamuhan yang si Pastor Kibuloy. Kaya itong VIP treatment na to sa pagsasalita niya, diyan sa naging proclamation rally ng PDP laban. Naku, huwag na kayo maniwala dyan. Panibagong paninira na naman ho yan sa isa sa mga kandidato natin. Kasi iisa-isahin ho yan. Mula kay Pastor Apollo Kibuloy, bababa ho tayo kay Congressman Rodante Marcoleta, dito kay Atty. Vic Rodriguez at lahat ho ng kandidato na sinusuportahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kung sinusuportahan ho natin si Tatay Digong, i-share ho natin itong mga ganitong klase mga video para malinawan yung ating mga kababayan kung special treatment nga ba itong si Pastor Apollo Kibuloy kagaya ng pinapakalat ng mga naninira sa kanya. Pakinggan ho muna natin itong balita. VIP treatment kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa paggawa ng video message habang siya ay nakakulong. Pinagpapaliwanag ng Korte ang kampo ni Kibuloy dahil hindi raw dumaan sa kanila ang nasabing video. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Pambira ho talaga. Ano to, double cross? Sa tingin niyo ho ba mga kababayan maglalabas ng mga ganyang klaseng video, recording ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy kung hindi pinahintulutan ng korte? Parang meron ho ata tayong problema dito, dino-double cross itong si Pastor Kibuloy. Sa tingin ho natin napakagaling na abogado nitong si Atty. Torion. Napakahusay hong abogado niyan. Kaya
kung yaan ilinabas, sa tingin ho natin dumaan yan sa tamang proseso. At kung ngayon sinasabi ng korte na hindi nagpaalam ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy, baka double cross ho yan. Wag ho tayong masyadong maniwala sa mga ganitong klaseng balita. Ubos ang aking pagpapasalamat sa Ama Yun, dahil Pastor iba Kibuloy. naman ang aking kalagayan o sitwasyon ngayon, hindi pa rin nagbago ang ningas ng ating pananampalataya at pagkakaisa bilang mga anak ng Diyos. Ito ang bahagi ng video message ni Kingdom of Jesus Christ Ayan ho yung mga naghihinagpis ngayong mga panahon na to. Ika. Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga taga-suporta sa pagtitipon ng KOJC sa Inaris Sports Arena noong February 9. Naipost na din ang video sa Facebook page ng SMNI. Video message lang ang ipinadala ng pastor na tumatakbo rin sa pagkasenador sa bilang Pilipino 2025. Nakakulong si Kibuloy na nahaharap sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Non-bailable ang nasabing kaso. Kinwestiyon naman ng ilang grupo ang video message ni Kibuloy. Ayon sa grupong SELDA o samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto, ipinagbabawal sa kustodiya ng BJMP ang paggamit ng kamera, cellphone, Teka lang ha, magkalinawan tayo. Ito na naman yung mga Wala ho siya sa BJMP ng mga panahon na yan. Nasa loob ho siya ng hospital. Tingnan nyo na naman yung mga disinformation na. o anumang video equipment. Malinaw raw na VIP ang trato sa pastor sa loob ng kulungan. Ang video rin ang rason My goodness, ito ho, napakatinding kasinungalingan nito. Ganyan ho nila lukuhin ang sambay ng Pilipino. 'Di ba nagka-pneumonia si Pastor Kibuloy? Ngayon, na-hospital ho siya. Nung nasa hospital ho siya, ang balita natin ito yung mga nakikita lang ho natin sa social media. Pinahintulutan daw ho yan, yung video recording na yan. At hindi naman ho susuwayin itong si Atty. Torion ang korte na maglabas ng mga ganyang klaseng statement ni Pastor Apollo Kibuloy kung hindi pinahintulutan. At hindi ho sa loob ng BJMP yan. Hindi ho sa loob ng BJMP. Kung di ho tayo nagkakamali, sa hospital ho, rinekordia ang video na yan ni Pastor Apollo Kibuloy. Anak ng tokwa, pambihira talaga itong mga ng isang court order mula sa Pasig RTC. Pinagpapaliwanag ng korte ang kampo ni Kibuloy sa loob ng 5 araw kung bakit naglabas ng video ng walang pahintulot at hindi nila napipreview. Paliwanag ng kampo ng pastor, nagkaroon ng miscommunication. My last instruction was not to air it because there's no court approval yet. I think merong isang staff dun sa SMNI na post yung message during the service kasi parang simba nila yun Air yun, and then nalaman ko na lang pagka February 10 na ata, pagka Monday, na nandun yun. And wala na tayong magawa. Nandiyan na yan. Nag-explain ako sa court. I already filed my explanation. Bukod sa religious gathering noong February 9, nakapagpadala rin si Kibuloy ng video message sa kanyang proclamation rally sa Pasig noong February 11 at sa campaign sortie ng PDP sa San Juan noong February 13. Pero giit ng kampo ng pastor, may permiso na ng korte ang video message sa mga nasabing event. Ayun na nga mga kababayan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw na talagang matindi ho ang panggigiba na ginagawa dito kay Pastor Apollo Kibuloy. At kung di ho talaga tayo nagkakamali noong kinuhanan niyang video na yan, nasa hospital itong si Pastor Kibuloy dahil nakakumpine ho siya, di ba? Nagkaroon siya ng pneumonia. Kaya malamang sa malamang nakuhanan yan sa ospital, hindi sa BJMP. Kaya yung pagsulat noong grupo na kung saan nagsalita dyan sa pagsasalita ni Pastor Kibuloy, ano ho yun? Fake news ho yun. Ay, sinasabi nila kasi bawal daw sa loob ng BJMP. Talaga bawal. Hindi naman sa loob ng BJMP kinuhanan ng video. Yun hong hindi nila lininaw diyan sa report na kinuhanan yung video, malamang sa hospital kasi naka-confine siya noong mga panahon na yan. At malinaw sa sinabi nitong si Atty. Torion na nagkaroon ng tamang komunikasyon sa korte at dito sa kampo ni Pastor Kibuloy na pwede silang magkaroon ng video recording na ipalalabas sa mga pagtitipon ng kanyang kongregasyon at dyan sa PDP laban. Ang pagkakamali lang ho siguro, yung nai-ere siya na ipalabas sa social media at mainstream media. Yun lang ang problema. Pero meron daw komunikasyon
from korte to kampo nitong si Pastor Apollo Kibuloy. At ito lang ho mga kababayan, kung gusto niyo hong malaman kung anong klase yung special treatment na tawagin. Ang special treatment, kahit na inamin mo, nag-confess ka, na drug dealer ka, kagaya nitong si Kerwin Espinosa, nag-confess ka na ganitong trabaho mo, makakalaya ka. Yun ang special treatment. Yun ho ang special treatment. Yun ho ang special treatment, kagaya nung ginawa nila dito kay Kerwin Espinosa. Ang tawag ho doon, special treatment. Ano pa yung special treatment? Yung ginawa dito kay dating Iloilo Mayor Jed Mabilog. Di ba? Nasangkot siya sa kung anong mga anomalya. Kung pera man yan, salin, ari-ari, ano pinagbabawal na droga, kung ano man yan, tapos mabibigyan ka ng presidential pardon. Yun ang special treatment. Pero yung pawang mga aligasyon pa lang ang ibinabato sa'yo, mahina ang ebidensya ng mga nagbabato sa'yo, tapos hindi ka mabigyan ng bail, yun talaga. Paano magiging special treatment yun? Balita ho natin, mahina daw ang kaso dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero, hindi ho siya, kung sa normal na sitwasyon, matagal na ho nakapag-bail yan si Pastor Kibuloy. Kung sa normal na sitwasyon at hindi yan pinag-iinitan dito sa administrasyon na to, yung tipong ordinaryong tao lang ho siya, yung tipong hindi ho siya public personality, nga. Matagal na ho nakapag-bail yan. Kasi yung mga witness, yung mga biktima niya di umano, pagka daw balita lang ho natin to sa social media, nakikita ho natin yung interview nitong si Atty. Torion. Mahina ang kaso laban kay Pastor Kibuloy. Kaya kung ilalagay natin doon sa normal na sitwasyon, matagal na hong nakapag-bail yung mama na yan. Pagsasalita niya, sinasabi nila galing BJMP. Noong mga panahon na nagsasalita yun, nasa hospital ho siya, nakakumpine. Doon pa lang ho mga kababayan, kasi nungalingan na base ho yan doon sa timeline, Base ho yan sa timeline. Wala ho tayong personal knowledge na kinuhanan yan sa ospital. Base ho yan sa timeline noong ilinabas yung mga video at noong naka-confine siya sa hospital. Yun lang ho ang pinagbasihan natin. Base doon sa mga ano na yon, malamang sa malamang nakuhanan niya mga video na yan sa loob ng ospital at hindi sa loob ng BJMP. Kaya yung panawagan ng grupo ng mga inmate na bawal yung mga cellphone, video recording sa loob ng kulungan. Oo, bawal. Hindi naman kinuhanan niya sa loob ng Yun ang hindi sinabi dito sa report na to. Eto na ho mga kababayan. Rekta na ho tayo dito sa ating presidential candidate sa 2028 presidential election at walang iba kundi itong si Amy Marcos manggagamit. Game. Morning, sir. Morning. Sir, makumusta lang po yung sa kampanya po ninyo. Kamusta po yung kampanya ninyo and ano po yung plano for the country? Wala, okay lang. Umiikot ako ng mag-isa. Minsan kasama ko. Kasi nungalingan umiikot daw mag-isa Sinungaling talaga nitong ali na to, no? Grabe ho talaga, no? Yung tipong dami ng nasa social media niya, kasama siya doon sa alyansa ng pambubudol. Umiikot daw siya mag-isa. Ang hilig mo mang tanga ng Pilipino, madam. Huwag niyo ho kaming tangahin. No, nagamit niyo na yan nabudol niyo na sa bayan ng Pilipino noong 2022 presidential election. Ngayon gusto niyo na naman mabudol. Grabe naman ho kayo. Ibang klase. Pambihira talaga tong ali na to. Tuloy mo Kulong sa alyansa, minsan yung mga local officials, depende kung sino yung nagkumbida. Iba't iba naman yung mga imbitasyon, mga kaibigan, mga lokal, andyan naman silang lahat. Pero yung sa mga major rally po, sir, ng alyansa, attend po kayo. Umattend ako sa Lawag kasi naghihimutok na yung anak ko si Govmat. At syempre, Lawag naman yun, alangan na hindi ko sisiputan. Lawag ka lang umaten. Lawag, sigurado ka, lawag ka lang umaten. Sa lahat ng sorti ng alyansa na yan, nandyan ka, ng lawag lang. Nasa Davao del So napunta ako. Tapos, Nasa Davao del Norte ka. Nasa Iloilo ka. Saan pa ba? Yung Pasig ba yung isa, yung pinakahuli?
Nakita ho namin pagmumukha mo sa lahat ng sort. Boss, nandun ako sa Iloilo nagkataon the day before dahil kay Congressman Biron, mga barkada. O yan. Pero sumasama rin ako sa lokal. Masaya, pumunta ako doon sa Barako Festival ni Ate V at ni Secretary Recto. Classmate natin sa Senado yan at pati sa Kongreso. Kaya't nakakumbida ako. Ma'am Victoria. Hi ma'am, good morning. Ma'am, clarify lang po sana. You previously said na you will not be joining Alianza para po your ading will no longer be put in a difficult position and your true friends won't have to hesitate. So ano po ba ang status? Are you Ganun pa going to rin, join independent ako. Nagklaro lang ako sa Alyansa na hahayaan ako na Mukha mo, ang kapal ng mukha mo, madam. Ang masasabi ko lang, ang kapal ng mukha mo. Pagkatapos mong lumabas doon sa kick-off rally, pagkatapos mong lumabas sa Davao del Norte, pagkatapos mong lumabas sa Iloilo, independent ka pa sa lagay na yan. Ang kapal ng mukha nito kali na to. Oh. Mga kababayan, ganyan ho tayo lokohin. Itong si Amy Marcos ngayon, kayo na hong bahala. Kung, di ba? Grabe ho kasi nung aling tong ali na to. Talagang ginagawa ho niyang parang wala lang. Independent ako para hindi malagay sa alanganin na posisyon kapatid ko. Pero sa lahat ho ng interview ng alyansa ng pambubudol, nandan ho siya. Kaya wag ho kayo maniwala sa mga sinasabi nitong puro plastic surgery mukha. Ano naman to? magsalita. So irrelevant na yun sa usapan, pero every time na nakikita ho natin, alam niyo yung yung Saw, yung pelikulang Saw, yung parang parang puppet siya na nagbabike. Yun, ganyan yung kamukha ho yun ni Amy Marcos. Sa susunod, ilalagay ho natin yun sa frame. Ang gusto ko at hindi ako sang-ayon sa lahat ng nasasabi sa entablado. Pero pupunta ako lalo na't mga kaibigan nga yung nag-host ng ibang rally. So mamaya, palibasa Loyalist Country ang Pasay, malamang pumunta din ako. Tinitignan ko pa nga pero ganun. And ma'am, how's your relationship po with VP Sara? Have you talked with her recently po? Actually, hindi pa kami nagkikita dahil hindi ko binubulabog yung taon dahil problema. Ma'am, 21, naririnig niyo naman ako, ma'am, naririnig niyo ako with mask, ma'am? Oo naman. Okay. Ma'am, 21 rallies, so parang nakaka-6 or 7 na, yung sa Alyansa, how many more will you be attending? Or a-attendan niyo lang kapag ang host ay kaibigan niyo? Paano po? Yes, parang ganon. Pag may barkadang host at kung libre ako, kasi kaibigan naman natin yung sa Dumaguete, pero hindi ako available. May lakad ako So, pupunta akong Pangasinan. Ewan ko ba, saan ba ako pupunta? Basta alam ko, mapapadpad ako sa kabilang dako, kaya hindi ako makakatungo. Gaano ka-importante sa inyo, ma'am, yung endorsement ng Pangulo? Well, definitely, importante. Pagka pamilya kami, no? Pagkapatid kami. So, sa kabila ng aking... Maliwanag na ho at least malinaw na ho mga kababayan. Hindi na ho tayo dito. Hindi na ho tayo, kumbaga, yung tipong mabubudol ika nga sa mga susunod na panahon. Malinaw ho na mas iuuna nitong si Amy Marcos ang pamilya. Kahit na puro kabangagan ang ginagawa ng kapatid, okay lang, endorse mo ko, yan ang kailangan ko. Ini-endorse ako ng isang bangag, di ba? Yan ang gusto ni Amy Marcos. Kaya kung sakaling yaan ang iharap nila sa atin sa 2028 presidential election o mag-vice president siya, mag-presidente itong si Tambaluslos, mag-tandem sila, di ba? Bagong unity. Nakaaway yung dalawa na yan, tapos magkakaisa sila sa 2028. Malamang sa malamang, makikita ho natin yan sa mga susunod na panahon. Dahil yaang mga Marcos yan, pagka nahawakan na ho nilang pwesto, di ho nila binibitawan. Ganyan ho sila kawawalang hiya. Pagtutunggal sa ibang polisiya, hindi naman kami nag-aaway kailanman. Kaya suportado ko naman siya lagi at inaasahan ko maging matagumpay ang kanyang administrasyon. Ma'am, last na. Spur of the moment ba yung nangyari sa Lawag na taasan ng kamay ninyong dalawa? O talagang yung plan na sa entablado mataas? Hindi, walang kaplano-plano yun. Last minute nga ako, hindi ko nga sure kung pupunta ako. Kaya lang kinaladkad na ako ng anak ko. At Ayaw. Kinaladkad. Kung talaga, puro kasinungalingan mga sinasabi mo, yan ang problema sa'yo, Senator Amy. Magpakatotoo ka na lang kasi.
kinikiliti yung tumbong mo pagkakasama mo yung mga alyansa ng pambubudol. Yan damit ho niya na yan, yung, ayan, ano ba sinisimbolo niyan? Ano yan eh? Yung, basta nung panahon ng tatay niya, yung logo na yan, parang doon sa mga kabataan o yung mga namumuno sa barangay. Ano yung costume? Lagi ho yan ang suot niya. Para saan yan, madam? Kuha, nakakabuisit ka na. Sinundo nga ako ng ibang kaibigan. So napunta nga ako ng biglaan at yun nga, nung nasa entablado na, nagkahilaan nga. At nagtaas na ng kamay. Pero talaga naman nagtaas ng kamay ng sabay-sabay eh. Thank you, ma'am. Ma'am, hi ma'am. Hi Sally, ay hindi kita nakakita. Ang target ng Alyansa, 12-0. Sa tingin nyo, doable o malabo yan? Marami ring malalakas na kandidato eh. Oo. So, mahirap yung ma-achieve yun. Paano? Ayoko nagko-comment tungkol dyan eh. Ayoko rin nagko-comment tungkol sa survey. Kasi ang turo ng ama ko, running scared kami lagi. As in, parati kaming sinasabihan ng mga kampanya lang, magtrabaho lang, kayon lang. At wag masyadong pinapansin yung magandang balita, wag malulugmok sa masamang balita. Pero itong mga prediction, mga forecast, di ba, highly speculative, kandidato naman ako, mas maigi na magdasal. Pero conforme ba kayo ma'am dito sa mga survey? Kasi naalala ko na si Senator Miriam Santiago against dahil sabi niya mind conditioning lang. Well, to a certain degree talaga mind conditioning, nakaka-brainwash at maraming na nenervyos at kinakabahan kapag mababa ang survey. Tapos masyado namang natutuwa kapag mataas ang survey. Ako hindi ako magpapa-apekto gano. Although binabasa ko kasi kailangan talaga guide yun para alam mo kung ano yung nakakaligtaan mo, yung nababaliwala mong lugar. Kinakailangan talagang pukpukin. Ganun lang. Ma'am, last na lang. Sa naging remark ni Duterte na patayin yung 15 senador para makapasok yung mga candidates ng PDP laban. Parang sineryoso ng iba, sabi niya daw dapat yun baliwalain dahil kahit nga yung bomb jokes, di ba, nagreklamo sila mga nagbibiro tungkol doon. So dapat bang seryoso yan o baliwalain yung sinabi ng dati? Baka sila balakid. Alam mo yun, balakid. Di ka love. Ako kasi hindi natatakot kasi ako love. Love? Love ka ni Tatay Diggs? Siguro dati love ka niya. Wow. Ibig sabihin, totoo yung banta ni Tatay Diggs sa ibang mga senador. Ganun ho ba ibig sabihin? Dahil balakid sila. Yan ang nga ba sinasabi natin? Love me naman. Ha? Love me na ikaw, ma'am. Oo. Balakid siguro sila kaya kinakabahan. So knowing Duterte, ma'am, Well, sanay na rin tayo sa Davao Trash Talk, di ba? Ayun. Without passing judgment na masama o mabuti, parang namihasa na rin tayo sa karirinig. Pero yun, palibasa hindi ako balakid, hindi ako afraid. so walang basis yung kaso na yung pinahal ng TNT-CID. Hindi ko alam. Hindi ko nakikita yung kaso mismo. Ma'am, yung sa mga binanggit nyo kanina na hindi kayo conforme, hindi kayo naniniwala sa ibang binabanggit sa entablado ng alyansa, which particular topics kapag na... Well, as a general rule, ayoko kasi nagbabanatan sa eleksyon. Para sa akin, Ayaw niya nagbabanatan sa sa social media. Bumabanat ho yan pagka nagpupulpulong sila. Pagka nagsasama-sama sila sa sa Malacanang. Doon siya talaga ang utak ng lahat ng nangyayari na to. Yung presyo ng bigas, kawalan ng trabaho, wala ho tayong ibang sisisihin kundi itong dalawang magkapatid na to. 'Di ba? Yang si Marcos Jr. at itong si Amy Marcos. Kaya kung ano man hong nararanasan natin ngayong mga panahon na to, paghihirap, pakakawalan ng trabaho, ay yung pagbumuka ho na yan hong may kasalanan sa totoo. very self-defeating and unconstructive. Yung bira ng bira, mas maganda para sa akin, ipaliwanag mo kung ano ang nagawa mo at ano pa ang plano mong gawin para makatulong sa tao, para iboto ka. Yung paninira ng kabila, hindi ako komportable. Naiilag ako at kung minsan nakikita sa mukha ko eh. Ma'am, yung binabanggit po ng mga kasama niyo sa alyansa, several of them already said na
they're pushing ang bilanggit natin sa 12-0. Kayo po ba, do you also wish na 12-0 din from Alyansa yung mananalo? 12-0 yan. Well, medyo sentimental ako, no? Kaso siguro yung backlash na tatanggapin nyo sa sambayan ng Pilipino, handa-handa yung mga tumbong nyo dahil mayayari kayo pagka 10-12-0 nyo yung mga kalaban nyo. Kasi pagka 12-0 yan, ibig sabihin lutong suka. Tama yung sinabi ni Kong Dante, yung mga makina gawa sa suka. Oh, yun. Kaya lalakas ng loob na 12-0, di ba? Kala mo kung sino talaga ang manana. Tolentino, 12-0. Lito Lapid, medyo, kumbaga, nung huling pagtakbo niya, nandun siya sa ang probinsyano, kaya talagang medyo mainit pangalan niya Lahat pa naman ng kinuha ng alyansa na to, yung mga maiingay ang pangalan, pero wala naman laman yung mga utak, kagaya nitong si Amy Marcos. Kasi kung may laman lang ang utak ni Amy Marcos, alam nyo ang pinakauna niyang ginawa, kinausap yung kanyang kapatid na bangag. Yun talaga dapat ang una niyang ginawa. Kaso hindi ginawa yun ni Amy Marcos. Kasi may kasamahan ako na kumampanya noong 2019, sama-sama kami ni Bongo at saka ni Bato. So, parang magkakasama kami sa Senado, magkasama kami sa kampanya, tapos yun nga, yung sinasabing 12-0, hindi ko alam kung anong mangyayari, hindi naman tayo Senator Christopher Bongo, matatalo si Mr. Malasakit. Malabo mong mangyari. Forecaster, siguro, antayin na lang natin at todo trabaho na lang tayo. Marami tayong kaibigan magkabila di ba? Kaya nga naging independent at hindi ko gusto yung birada kung minsan. Nasasaktan ako sa magkabilang birahan. So are you advising PBBM na iwasan yung mga patilsyada? Hindi ko alam. Hindi na ako nag-a-advise basta nakikinig lang ako sa kanila. At Yan ang problema, Brad. Dapat bigyan mo ng i-advise mo yung kapatid mo. Para kahit papaano maibsan yung mga kabubuhan na. Yung tipong mabawasan man lang kasi puro sa bagay, ano nga naman palang mabibida niya sa mga kandidato niya, puro falsifikado yan. Magmula kay Lacson hanggang kay Binay, puro wala tayong maaasahan sa mga kandidato na yun ng alyansa. Kaya ang gagawin na lang kagaya nung sinabi nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pipintaan mo ng itim ang iyong kalaban. Kaya kahit anong kulay mo, kahit gaano kakadumi, kulay itim na yun, di ba? Para ikaw ang mapansin. Ganun yan. Ganyan si Marcos Jr. Dodrawing niya, pipintahan niya ng itim yung mga kandidato ni Tatay Digong. Para saan? Diba? Para magmukhang maputi, malinis yung mga kandidato niya na yung ilan dyan talagang wala naman nagawa nung naupo sila sa Senado. Ngayon, ang dami na naman nilang pinapangako, ang dami na naman nilang gustong gawin. Pero lahat ng gusto nilang gawin na yun, taliwas sa gustong mangyari ng administrasyon. Kaya panigurado, hindi mangyayari ang mga kagustuhan nyo na yan. Ganun lang kasi. Sana maging plataforma ang pinag-uusapan at yung plano para sa susunod na 3 taon na nais marinig ng tao dahil lang napakahirap naman ng buhay, ang bilihin na napakataas, ang disenteng trabaho ay napakahirap makakuha sa iba't ibang probinsya at ang tulong na kinakailangan sa oras ng gipit talagang hindi pa rin naaasahan. So far, what are the challenges na na-encounter niyo po during the past campaign sorties po? Well, nakapunta lang ako sa 2 rally ng Alyansa, tapos nakapunta ako sa ilang mga fiesta, yung sa Barako Festival, di naman kampanya yon, masaya lang. Ganon, Valentine's kasi nagkataon. So yung mga Valentine's, napunta naman ako. Yung mga challenges po, so far na na-encounter niyo, wala ba naman? Sabihin ko na yung totoo, masama talaga ang nangyayari sa ating bansa, parang biniyak. Yung turo ng tatay ko na isang bansa, isang diwa, ay naisang tabi. Kaya nakakalungkot dahil parang nahati ang ating bansa, ang Luzon nasa isang panig, ang Visayas Mindanao nasa kabilang panig, parang lumalawak ang hidwaan. Ayoko ng ganun. Sana nagkakaisa tayong Pilipino. Ma'am, do you think
advantageous sa inyo? Nagugustuhan kaya ng publiko na parang nandito kayo, close kayo sa mga Duterte and then sa admin? Baka ang impression nila na mamangka kayo sa gano'n. Oo, binabanatan naman ako ng ganon, pero ang akin lamang ayoko ng gulo. Ayoko talaga ng gulo. Ang gusto ko lamang mangampanya at isaad kung ano yung plano ko. Yung nagawa ko na, yung tungkol sa land reform, syempre, yung tungkol sa social pension ng ating senior citizens, syempre sinasabi ko yun, na at the same time, sinasabi ko rin kung ano yung aking balak pa para sa ating magsasaka, para sa ating mga naghihirap na mga seniors, PWD, solo parents, at iba pa. Kaya't andun ako kung ano yung plataforma, kung ano yung entablado na matutungtungan, gusto ko lang i-push yung aking message. Ma'am, sabi niyo, hindi kayo, ano ba? Hindi kayo sumasang-ayon. Ayaw niya sa negative campaigning, pero puro len-len ho siya noong 2022 presidential election. Puro ho paninira kay Leni Robredo ang ginawa nitong ali na to, di ba? Ayaw ho niya ng negative campaigning. Ngayong mga panahon na to, biglang ayaw na niya. Pero lahat ng sinasabi at ginagawa ng kapatid niya, kumbaga sa salitang wala ho siyang okay lang. Kumbaga, bahala kayo dyan. Birahin nyo lang yung mga Duterte. Siraan nyo lang sila. Gipitin nyo lang yung mga vlogger nila para sa 2020 kung manalo. Yun ho ba gusto yung mangyari, Senator Amy Marcos? Masyado ho kayo na paghahalata sa social media. Ang mga kababayan ho natin, kumbaga, hubad na ho kayo. Kumbaga, kayo bukas na libro na ho kayo. Nakita na ho, nabasa na ho kayo ng lahat ng ating mga kababayan. Sa mga nangyayari ngayon, kayo na mismo inamin nyo, talagang ang hirap ng lagay natin ngayon. Hindi lang ho sa politika, maging sa kabuhayan ng mga ordinaryong Pilipino. Napakahirap ho ng lagay natin. Ayon sa lahat ng sinasabi sa entablado, ma'am, si Pangulo kasi mismo yung medyo strongly worded yung mga speeches and usually against sa kabilang panig. Yun ba yung inaayawan nyo o hindi nyo inaagrihan? Siguro may dahilan siya kung bakit ganun yung salita niya. Ma'am, isa na lang, impeachment po, sumulat si Senator Coco ngayon kay SP Cheese na parang kung pwedeng no delays with the ganun trial. ba? Opo. No delay. Yes, kaso na kasi yan, hindi ba? Meron nang nag-file sa Korte Suprema. Personally, sa akin lang, I believe that the doctrine of separation of powers among the three great branches of government grants the Senate a great degree of discretion in handling impeachment trials, including whether the proceedings can begin during the recess or not. But since the case is already before the Supreme Court, sub judice na siya. At syempre, igagalang natin anumang hatol ng ating Korte Suprema. Susunod lang ako. Pero kung kayo, ma'am, better po ba yung plano ni SP Cheese na after na lang ng SONA or pagbubukas na lang ng 20th Congress, itackle tong trial proper? Yes, napag-usapan niya ng mga senador at sang-ayon ako sa posisyon ng ating Senate President. Pero according to Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi daw inaayon sa constitutional mandate ng Senate dahil nandun yung word na forthwith. Kaya he's asking SP na eto dapat... Well, forthwith will still be the next available session. Sa totoo lang, 2 taon naman naririnig na natin yung impeachment diyan sa Kongreso, October 2023, nung umusbong yung usapin tungkol sa impeachment. Pagkatapos 2 buwan na nakalipas nung final yung impeachment sa Congress, hindi naman dali-daling dinala dito sa Senate, hindi naman natin masasabi na urgent, requiring the calling of a special session. Yun lang pakiwari kong personal. So, while waiting, Parang hindi justified dahil hindi naman siya urgent. 2 taon nga pinag-uusapan, 2 buwan, inupuan, hindi naman pinadala rito. Ano doon ang urgent? so while waiting kung ano yung magiging action ng Supreme Court doon sa petition, kayo ba personally may mga initial preparation na kayo? Minabasa nyo na yung articles of impeachment? May hinire na kayong legal counsel? Siyempre, nag-aaral tayo ng kaunti.
Wala akong pasensya sa procedure, kaya napipilitan ako magbasa ng procedure. Sa totoo lang, hindi ako mahilig at yung mga detalye, yun, inaaral pa natin. Although realistically, wala pa namang rules of impeachment yung Senado na pag-aaralan. Umpisan pa dun eh. Nag-drop ka lang. Yes po. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. As always, wala ho tayong nakitang kapakipanginabang dito sa ali na to. Bagkus yung mga pagpapanggap na kesyo hindi siya sang-ayon sa mga ganitong strategiya, hindi siya masaya sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, naghihirap, yung pagkakampanya may dahilan daw kung sumakas yun. Kapatid mo yun, hindi tanongin ang dahilan mo. Tinulungan tayo niyan ng 2022. Di ba? Di naman tayo mananalo kung wala yung ali na yan. Anong dahilan mo? Bakit mo hindi durugas hindi mo matanong kasi ikaw ang magbebenepisyo doon. So always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Maraming salamat to. Kung di nyo pa ako napanood to video na to, i-click nyo lang. To.